Ang nasa likuran ko ay ang mansyon o unang kambal na mansyon ng mga Marcos. Ano-anong mga nakakamangha kong nadiskubre sa loob ng mansyon ng mga Marcos? Sabay-sabay nating puntahan ang isang nakakubling silid na ngayon ko lamang nakita. Ang kambal na mansyon ay matatagpuan sa Laguna. Ito daw ay iniregalo ng dating Pangulong Marcos sa magkapatid na Aimee at Bongbong Marcos na ngayon ay ating Pangulo. Naging pamoso din ito dahil sa mga misteryong kwento o dahil na rin sa kinalalagyan nito na nasa ibabaw ng isang burol sa bayan ng Canlubang sa Laguna. Hanggang ngayon, sarit-saring mga kwentong kababalaghan ang nangyayari umano dito dahil sa kabila ng kanyang pagkakaabandona ng mahabang panahon. Mayroong isang silid na aking napansin na tiyak hindi lang nagpamangha kundi nagpakilabot din sa akin. So almost 3 years nang huli natin itong napuntahan. Nakikita nyo pa rin yung style ng bahay. Ito naman paghuhuna, malapit ng bumagsak. At meron din dyan tayong parang sekretong pupuntahan dito na hindi pa raw ito napasok ng ilan na napakarami nagbablog dito. O, dito pa lang sa pinakapintuan, masasabi mong napaka-elegante ng kanyang pagkakagawa. Kumbaga primera klase. Magmula dito sa pinakasalamin, sa style. So dito may mga parang nakareding, let's say ito yung parang lagayan ng mga aklat, mga master. So nandito tayo sa pinakalikod na bahagi naman, mga master. At ito na yung pangalawang parang cruise na nakita na naman natin. Ewan ko kung ano yung disenyo na yun. At ito, yan. Hindi pa natin ito mapasok sa ngayon. Pero napakarami ng mga nagpupunta talaga dito. So nakikita nyo naman yung hagdanan na ito. Tingnan nyo. Para siyang may pinturang puti naman dito bago ka umakit sa pinaka second floor ng bahay. At may mga maliliit na chandelier pa dyan. Kasi ayon dun sa batas ng PSG or Presidential on Good Governance, yung batas na pinatupad po ng panahon pa ng mga Aquino laban sa mga Marcos, yun yung nagpoprotekta dito. Kaya hanggang ngayon hindi pa madesisyonan kung kailan ba ito turn over na maibalik po sa mga Marcos. At maraming mga haka-hakang may kababalagang kwenta. May matanda daw dyan sa may taas na yan ng bintana, nagpapakita, may mga nagtatakbuhang bata, which is yun naman yung pangkaraniwan nating naririnig. So ito naman, we're not here to investigate kung may kababalaghan. Pero kung may makita lang tayo, kung meron lang tayong madama, ikutin natin yung loob at yung bawat silid dito. Kasi tignan nyo, walang gumagalaw nito oh. Walang gumalaw nito ngayon. Pero bakit ganyan? May lumapit ba sa inyo ngayon dito? Wala. Dito kami tatlo. Walang gumagalaw niyan guys. Ngayon lang. So ito yung pinakalikod na bahagi na hindi natin napuntahan dati. Makikita nyo may mga muebles pa dyan. May mga larawan pa ng dating Pangulong Marcos. Ito naman yung bahaging side. Galing tayo dun sa likod. Sa left side naman. Yung parang pinaka hallway tanggapan. At ito yung mga larawan ng dating ginang. At ang
dating Presidente Marcos, which is napuntahan natin ito dati. Parang may lamisita dito. And then, ito yung hagdan. Grabe, no? So, niligyan nila to ng mga disenyong pinag-ukit-ukit o pinagpapako-pako. Tapos, makikita mo yung pinaka-style niya na parang siyang sa Europe. Ganon. Sa pag-iikot-ikot ko, napansin ko na napakagubat na ng likod nito. Pero mababakas pa rin na napakaganda at elegante ng mansyon. So, magkahawag yung pinaka-disenyo ng ibaba sa itaas na pinaka-hallway para makarating ka dito sa kabilang mansyon sa pinakauna. Ito naman yung pinaka-right side pag nakaharap ka sa kalsada. So ito yung pinaka-likuran. May makikita kayo dito mga nakasampay guys na which is meron tayong nakausap dati ditong matanda. Ngayon try pa natin makapasok tayo sa pinakaloob. Kasi pumapayag naman sila na papasukin dito sa loob. Sa bandang likuran ay nakadaan ako at nakapasok ako agad na mangha ako sa nakita ko. Bumungad agad sa akin ng isang sikat na painting na tinatawag nilang si Malakas at Maganda. Walang makikitang mga gamit sa ibaba. Ito yung pinaka second floor ng bahay kung saan nandun tayo sa ibaba kanina, yung part na magubat. Napakaganda, kahit wala na mga gamit, pero nakita ko ang mga paintings na ito ng dating ginang na sa Imelda Marcos. Kasama din ang dating Pangulong Marcos. So makikita ninyo yung mga paintings dito. Mayroon pa raw itong mga yung mga part na pinagnanakaw daw. Yung mga ibang paintings, mga master. Ang weird lang doon, hindi kung sino kumuha, kaya ngayon naghigpit yung pagpapapasok dito. Diretso tayo dun sa taas, sa kabilang pinaka right side. Dito nag-shoot daw yung mga ilang tao. Yan, mula dyan sa baba yung mga sakasal at nagbabayad daw di umano, diba? Nakita ko yung isang napakalaking kwarto rito na napaka-elegante ng kanyang disenyo. Tanging kama na lamang at isang maliit na unan ang nakita natin. Pero still, nandito pa rin yung structures na napakaganda at napakalaki ng kwartong ito. Nagulat ako na parang bawat silid pala ay mayroong pambihira. Nagulat ako, mayroong isang malaking bathtub na sinauna pa ang kanyang disenyo. Sinadya talaga nating mahina ang boses habang tayo ay nagba-vlog para naman mas makakapture tayo ng mga maaaring kakaibang boses o mga kakaibang tinig na mai-record natin sa mansyon na ito. Ito yung mga gamit, wait lang. Tiyak masasabi mong napakamamahal ng mga ito, pero nakatambak na lang sila dyan. Habang nag-iikot ako, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba o ng kabigatan kasi bawat takbang ko parang may sumusunod sa akin. Kahit wala naman.
Tapos ito yung view, makikita mo. Tapos nagpalipad pa tayo ng another drone shot dyan. Nagkalat yung mga mamahaling upuan. No? Maganda sira na yung iba. Anong park na ito? Ay, ito yung dito na. Kanina. Open lang siya dito sa pinakalabas. Ano na naman to? Iba pa rin ba to? Yung kanina pa rin. Nakakalito ah. Grabe no, napakabongga. Milyon ang halaga ng ginastos dito. Sira lang yung iba. So ito na, nakapasok tayo sa pinakaloob ng mansyon ng mga Marcos. Pasukin natin pinakaloob. Marami pa itong mga hindi pa naipakita sa publiko. Kagaya ng tulad ng ano, kagaya ng isang sinasabing sikretong daan dito. Kung saan makikita yung mga original, yung mga paintings ng mga mamahalin. Ay grabe. Grabe, napakaganda pala nito. Pasensya na medyo maingay lang yung aking. May mga salamin. Ito yung labas mo sa kabila. Ay grabe, napakaganda. So yun, naikot na natin yung pangalawang mansyon. So kung kaya natin bumaba sa last part, tingnan nyo to, nalagayan lang yan ng mga shampoo. So kung uupuan ko ito, naiiwan yung puwet mo sa sobrang lambot. Grabe, napakabongga. Dito maa-amaze ka sa design, may pagka-modern na. Tapos ito na agad yung pinanggalingan natin yun sa labas. May picture din dito. Ayan oh. Grabe. Bongga. Kaso delikado ng pasukin to. Ayan oh. Mag-asawang Marcos. Meron ditong table. Tingnan nyo. Grabe, napakaganda. Mas maganda itong bandang kanan kaysa dun sa kaliwa. Ito yung may daan dun sa taas. Tapos, ngayon lang ako nakakita ng marmol na gawa sa hagdan. Pero mamaya na tayo dyan. Tingnan muna natin dito. Grabe oh. Magmula dito sa pinaka hallway, sala o center. Ito na. Meron dito. Actually parang halig siya dun sa mga ito. Grabe. Bongga. Dito yung hagdan na sinasabi ko, kaya pala po kulay puti dahil sa mga marmol. Grabe. May mamahaling mga base, parang may mga sikretong silid dito. Dahan-dahan lang tayo guys kasi ito gawa sa bakal tapos kahoy.
sikretong silid. Narating na natin. Dito may mga mamahaling paintings dito. Tinambak lang. Ayan o. Ito yung parang pinakakusina. May mga paintings pa dyan. Dirty kitchen. Grabe, kaparehas na nung ano. Bawat kwarto, napapansin ko parang may bathtub. Diba? Apoy po talaga. Napansin ko naman ang kwarto na ito na parang may gumagamit. Baka nga ginagamit talaga ito ng mga caretaker o ng nag-aalaga ng mansyon na ito. Nakita ko rin ng isang lumang lagayan ng kama. Pero parang hindi ito ginagamit o pinaglalagyan lang ito ng mga kalat dito. Sa sobrang elegante ng mansyon ay masasabi mo talagang mansyon nga dahil bawat kwarto ay may sariling CR o mga bathtub din. May bathtub pa. Sa pag-iikot-ikot ko pa nga sa mansyon ay tumambad sa akin at nakakagulat ang aking nakita sa pinakasilid na ito. Oh my gosh. Ito na. Makikita nga sa silid na ito ang mga lumang larawan ng mag-asawang Lisa Araneta Marcos at ang ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos. May isang nakasandig din na larawan sa sulok na hindi ko pamilyar o kilala. Pero makikita sa bandang ilalim yung pinakalarawan ng dating Pangulong Marcos at ang kanyang asawang si Imelda Marcos. Makikita din dito ang isang magandang painting ng dating First Lady na si Imelda Marcos katabi ng isang parang antigong salamin. Tunay ngang tatak na ng kasaysayan ang karangyaan ng buhay ng mga Marcos, Romualdez at ng mga Araneta. Napakatagal ng panahon at hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung ano ba ang plano sa mansyong ito. O kung ito ba talaga ay nabawi na ng pamilyang Marcos. Wala man akong nai-record na kakaiba pero may naramdaman ako ayon sa aking karanasan. Namangha at hanggang ngayon ay patuloy na nagtatanong kung ano na ba talaga ang estado ng mansyon. Bagaman ito daw ay isa sa ill-gotten wealth o nakaw na yaman mula sa mga Marcos, sa ngayon tanging gobyerno lang ang nakakaalam kung ano ba talaga. Pero tayong mga Pilipino ay may karapatan din sana na malaman ito. Para sa mga susunod at marami pa nating gala, i-on ang bell at mag-subscribe sa ating channel ngayon. Maraming salamat sa mga tumutok at mga namangha sa ating episode ngayong araw. At huwag kalimutang magkomento ng inyong mga saloobin patungkol sa inyong mga napanood.